Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Pamilyar po ba sa inyo ito? Ang dyaryo ay kailangan ninyong ilayo ng kaunti kaysa dati para mabasa. Ang pagbabasa ng reseta ng gamot ay kailangan pang pikit matang gawin. At pagsapit ng gabi, pakiramdam ninyo ay mas madilim ang paligid. Naiintindihan ko po ang pakiramdam na iyan. Nakikita ko ito araw-araw sa aking klinika. Pagtuntong ng edad 60, mayroong nagbabago sa ating mga mata. Ang paningin na dating malinaw ay nagsisimulang lumabo. Ang mga ilaw ay parang kumakalat. Ang mga muka ay nawawalan ng linaw. At para sa maraming senior, hindi lang ito nakakainis. Nakakatakot ito dahil hindi ito nangyayari ng biglaan. Dahan-dahan itong dumarating. Una, malabo ang paningin sa umaga. Pagkatapos parang may hamog na tumatakip sa telebisyon. Sa huli, mapipilitan ka ng magpasama sa iba para magmaneho sa gabi o tuluyan nang iiwasan ang pagbabasa. Ganyan po ito nagsisimula. Ganyan pumapasok ang katarata. Ganyan tahimik na ninanakaw ng macular degeneration at pinsala sa optic nerve ang mismong pandama na nag-uugnay sa inyo sa buhay. At hayaan ninyong sabihin ko ito nang malinaw, ang pagkawala ng paningin ay hindi lang sa mata ang epekto. Naaapektuhan nito ang inyong kalayaan, ang inyong kumpiyansa, at ang inyong kaligayahan. May isang pasyente akong nagsabi sa akin, "Doc Miguel, pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala sa sarili kong buhay. Hindi ko na makita ng malinaw ang mga mukha ng mga apo ko at natatakot ako." Hindi po kayo nag-iisa rito. Sa katunayan, milyon-milyong nakatatanda na may edad 60 pataas ang nakararanas ng iba't ibang uri ng paglabo ng paningin. Karamihan ay dahil sa oxidative damage, pamamaga at presyon ng likido sa mata na tahimik na naiipon sa paglipas ng panahon. Pero heto ang katotohanan na hindi madalas marinig ng karamihan. May pag-asa pa po. At hindi ito laging sa anyo ng operasyon o mamahaling reseta. Alam nyo ba na may mga partikular na natural na inumin, mga simpleng bagay na maaaring nasa loob na ng inyong ref o pantry na kayang protektahan ang inyong mga mata, pabutihin ang sirkulasyon, at pabagalin pa ang paglala ng katarata at malabong paningin. Sa araw na ito, tuturo ko sa inyo ang 3 sa pinakamabibisang inuming nagpoprotekta sa paningin para sa mga taong lampas 60 base sa siyensya at hindi sa uso. Hindi ito mga milagrosong lunas, ngunit sinusuportahan nito ang natural na kakayahan ng inyong katawan na magpagaling, mag-detox at pangalagaan ang inyong paningin. At kung ito ang unang beses ninyo rito, maligayang pagdating. Mahigit 30 na taon na akong tumutulong sa mga senior na tulad ninyo para mabuhay ng mas mahaba, makakita ng mas malinaw at maging mas masigla. Kung ito ay isang bagay na nais ninyong maranasan pa, huwag mag-atubiling pindutin ang subscribe button. Makakatulong ito na manatili kayong updated at matulungan din kaming maabot ang mas maraming taong tulad ninyo. Ngayon, simulan na natin sa pinakaunang inumin. Ito ay isang bagay
na marahil ay iniinom nyo na pagkatapos kumain. Unang inumin, maaaring magulat kayo, pero isa sa pinakamabisang inumin para sa inyong mga mata ay isang bagay na marahil ay nasa kusina nyo na ngayon din ang green tea. Oo, ang parehong green tea na iniinom ng marami para makapag-relax o tumulong sa panunaw. Lumalabas na isa rin pala ito sa pinakamatibay na natural na protektor para sa inyong paningin. Hayaan nyo akong ipaliwanag kung paano. Ang green tea ay mayaman sa isang grupo ng mga antioxidant na tinatawag na catechin, lalo na ang isang tinatawag na epigallocatechin gallate o EGCG. Alam kong medyo mahirap bigkasin, pero heto ang mahalaga: ang mga catechin na ito ay parang mga microscopicong bodyguard para sa inyong mga mata. Kapag uminom kayo ng green tea, ang mga compound na ito ay pumapasok sa inyong daluyan ng dugo at sa loob ng ilang oras, nararating nito ang mga tissue ng inyong mata, ang retina, ang lente, at ang aqueous humor, ang likido sa loob ng inyong mata na kumokontrol sa presyon. Ano nga ba talaga ang ginagawa ng mga catechin na ito? Una, nilalabanan nito ang mga free radical, iyong mga hindi matatag na molekula na naiipon sa inyong mga mata dahil sa pagkabilad sa araw, stress, mataas na asukal sa dugo at pagtanda. Kung pababayaan, sinisira ng mga free radical ang mga protina sa inyong lente na humahantong sa panlalabo at katarata. Nagdudulot din ito ng iritasyon at pamamaga sa optic nerve na maaaring mauwi sa glaucoma at permanenteng pagkawala ng paningin. Pinapatigil ng mga catechin ang prosesong ito mula sa ugat. Pinapakalma nito ang pamamaga. Pinapatigil nito ang panlalabo. At pinapabagal nito ang tahimik na pinsala bago pa ito maging permanente. Pangalawa, nakakatulong ang green tea na mapababa ang intraocular pressure, iyon ang presyon sa loob ng inyong eyeball. Ang mataas na presyon ay pumipiga sa optic nerve at binabawasan ang daloy ng dugo, dahan-dahang pumapatay sa mga nerve fiber nang walang sakit o babala. Kaya tinatawag ang glaucoma na tahimik na magnanakaw ng paningin. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, tinutulungan ng mga catechin sa green tea ang mata na mas epektibong mailabas ang sobrang likido, binabawasan ang naiipong presyon at pinoprotektahan ang nerve sa paglipas ng panahon. Pangatlo, pinapabuti ng green tea ang daloy ng dugo sa retina at optic nerve, lalo na sa mga nakatatanda. Ito ay napakahalaga dahil ang inyong mga mata ay isa sa mga organ na pinakagutom sa oxygen sa inyong katawan. Kapag mahina ang sirkulasyon, nahihirapan ang mata na kumuha ng sustansya at magtanggal ng dumi na humahantong sa panunuyo ng mata, malabong paningin, at pangmatagalang pinsala. Sinusuportahan ng green tea ang mas malusog na mga ugat, mas mahusay na paghahatid ng oxygen, at mas matibay na mga nerve. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, isipin ninyo ang green tea bilang isang banayad na banlaw para sa loob ng inyong mga mata. Nililinis nito ang stress, pinapakalma ang presyon, at pinoprotektahan ang lente mula sa panlalabo. At ang pinakamagandang bahagi, simple lang itong gamitin. 1 hanggang 2 tasa bawat araw ay sapat na. Inirerekomenda kong inumin ito sa umaga o maagang hapon dahil meron itong kaunting caffeine at ayaw nating makaistorbo ito sa tulog. Iwasan ang mga deboteng green tea
na matatamis. Ibro ito ng sariwa at kung sa tingin ninyo ay mapait, subukang magdagdag ng isang piga ng lemon o isang hiwa ng luya. Pareho itong may dagdag na benepisyo rin para sa mata. Isa sa mga pasyente ko, si Mang Jose, 75 taong gulang, ay nagsimulang uminom ng green tea tuwing umaga kasabay ng almusal. Pagkaraan ng 3 buwan, bumaba ang presyon ng kanyang mata mula sa borderline high patungo sa normal. Sinabi niya sa akin, "Doc Miguel, hindi ko inasahan na may magagawa ang tsia, pero mas alerto ang pakiramdam ko. Hindi na gaanong mabigat ang pakiramdam ng mga mata ko." Ngayon, lunas ba ang green tea? Hindi po. Ngunit bilang bahagi ng pang-araw-araw na gawi, tiyak na makakatulong ito upang manatiling mas malinaw ang inyong mga mata ng mas matagal. At iyan pa lang ang unang inumin. Susunod, gusto kong ipakita sa inyo ang isang natural na juice na puno ng mga anthocyanin, mga pigment na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa retina at nagsisilbing parang baluti para sa inyong optic nerve. Tuklasin natin kung ano ang magagawa ng mga blueberry para sa inyong paningin, lalo na kung kayo ay lampas 60. Pangalawang inumin. Kung ang green tea ay ang inyong pang-araw-araw na depensa, ang blueberry juice naman ang pinakamatalik na kaibigan ng inyong retina. Ang mga blueberry ay hindi lang basta maliliit at matatamis na prutas. Puno ang mga ito ng anthocyanin, mga makapangyarihang pigment na nagbibigay sa mga blueberry ng kanilang matingkad na kulay ube. Ngunit ang mga compound na ito ay higit pa sa pangkulay lang. Nagtatrabaho ito sa kaloob-looban ng inyong mga mata kung saan nangyayari ang tunay na laban. Hayaan ninyong ipaliwanag ko, ang retina ay ang manipis na layer ng tissue sa likod ng inyong mata na tumatanggap ng liwanag at nagpapadala ng mga signal sa inyong utak. Ito ang paraan kung paano ninyo nakikita ang mukha ng inyong asawa, ng inyong mga apo, o ang pagsikat ng araw sa umaga. Ngunit habang tayo ay tumatanda, humihina ang sirkulasyon sa retina, bumabagal ang daloy ng dugo, at nalilimitahan ang oxygen. Sa paglipas ng panahon, ginugutom nito ang mga selula ng retina at iniiwan silang mahina sa pamamaga at kalaunan ay pagkamatay ng selula, at diyan nagniningning ang mga anthocyanin. Gumagana ito sa 3 pangunahing paraan. Una, pinapalakas nito ang microcirculation, ang maliliit at delikadong mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa retina at optic nerve. Sa mas mahusay na daloy ng dugo, nakakakuha ang inyong mga mata ng mas maraming oxygen, mas maraming sustansya, at mas epektibong nakakapagtanggal ng dumi. Nangangahulugan ito ng mas kaunting pamamaga ng retina, mas kaunting tuyong bahagi, at mas malinaw na imahe, lalo na sa mga kondisyong mababa ang ilaw. Pangalawa, ang mga anthocyanin ay makapangyarihang anti-inflammatory. Binabawasan nito ang oxidative stress sa retina na pumipigil sa maliliit na bitak at punit na humahantong sa malabong paningin o mga hugis na baluktot. Isang pag-aaral na inilathala sa molecular vision ang natuklasan na ang araw-araw na pagkonsumo ng blueberry extract ay nakatulong na pabagalin ang paglala ng retinal degeneration sa mga nakatatanda, partikular na sa mga may maagang senyales
ng macular degeneration. At pangatlo, ang mga compound na ito ay maaaring makatulong pa na palakasin ang blood-retina barrier, isang proteksyon na layer na pumipigil sa mga mapaminsalang lason na makapasok sa inyong mata. Ito ay parang paglalagay ng isang hindi nakikitang kalasag sa paligid ng inyong panloob na paningin. Ngayon, alam kong maaaring iniisip ng ilan sa inyo, pero Doc Miguel, wala naman akong sariwang blueberry buong taon. Ayos lang po iyon. Makukuha ninyo pa rin ang mga benepisyo sa pamamagitan ng 100% purong blueberry juice o smoothies hanggat ito ay walang asukal at minimal ang proseso. Ang mga frozen na blueberry ay mahusay din sa mga smoothie at napananatili nito ang karamihan sa kanilang sustansya. Heto ang aking inirerekomenda. Uminom ng kalahati hanggang isang baso ng purong blueberry juice isang beses sa isang araw, mas mainam na kasabay ng almusal o bilang merienda sa umaga. O maglagay ng isang dakok ng frozen na blueberry sa blender kasama ang kaunting gatas ng almendras na walang asukal at isang kurot ng cinnamon, isa pang pampalasa na maganda sa mata. Mayroon akong pasyente na si Aling Carmen, 18 taong gulang. Nagsisimula na niyang mapansin na mas matagal mag-adjust ang kanyang mga mata sa pagitan ng liwanag at dilim. Naging nakakatakot ang pagmamaneho sa dapit hapon. Idinagdag namin ang blueberry smoothie sa kanyang routine sa umaga. Sa loob ng 2 buwan, sinabi niya sa akin, "Doc Miguel, mas malinaw na ang paningin ko sa gabi at hindi na gaanong pagod ang pakiramdam ng mga mata ko sa computer." Siyempre, hindi ibig sabihin na juice lang ang dahilan, ngunit bahagi ito ng isang malakas na pagbabago tungo sa pang-araw-araw na gawi na nagpapalusog, nagpoprotekta at nagpapagaling sa mata mula sa loob. At ang pinakamagandang bahagi, masarap ang blueberry juice, madali lang, at gumagana ito kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Kaya napag-usapan na natin ang green tea para sa presyon at mga blueberry para sa sirkulasyon, ngunit may isa pa akong inumin na nais kong malaman ninyo. Ito ay matingkad na kulay kahel. Ito ay may lasang lupa. At kapag isinama sa isang partikular na ginintuang pampalasa, nagiging isang natural na toniko ito na makakatulong na pigilan ang paglala ng katarata. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito gumagana. Pangatlong inumin. May dahilan kung bakit sinabi sa inyo ng inyong ina na kumain ng karot. Ngunit ang maaaring hindi niya alam ay kapag ipinares ninyo ang carrot juice sa isang kurot ng luyang dilaw, turmeric, makakabuo kayo ng isang inumin na hindi lang sumusuporta sa kalusugan ng mata, kundi maaaring makatulong na pabagalin o baligtarin pa ang mga maagang senyales ng katarata. Hayaan ninyong paliwanag ko kung bakit napakalakas ng kombinasyong ito, lalo na sa mga taong lampas 60. Ang mga karot ay puno ng beta-carotene, isang pigment na ginagawang vitamin A ng inyong katawan na talagang mahalaga para sa malusog na paningin. Ang vitamin A ang kailangan ng inyong retina upang makita ang liwanag at magpadala ng malinaw na mga imahe sa inyong utak. Kung wala nito, magsisimula kayong makaranas ng pagkabulag sa gabi, panunuyo ng mata, at kalaunan ay pinsala sa lente, ang bahagi ng inyong mata na nagpo-focus ng liwanag tulad ng isang kamera. Ngunit ang tunay na panganib
ay nangyayari kapag ang lente ay nagsimulang mag-oxidize. Ibig sabihin, ang mga protina sa loob nito ay nagkukumpol-kumpol at nagiging maulap. Ganyan nabubuo ang katarata at nangyayari ito ng tahimik. Dito pumapasok ang luyang dilaw o turmeric. Ang turmeric ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na curcumin, isa sa mga pinakapinag-aralang anti-inflammatory ng kalikasan. Ngunit ang nagpapabukod-tangi sa curcumin ay ang kakayahan nitong tumagos sa mga tissue ng mata, bawasan ang pamamaga at harangan ang pagbuo ng mga kumpol ng protina na nagdudulot ng katarata. Sa katunayan, natuklasan ng mga mananaliksik na maaaring pigilan ng curcumin ang pinsala sa mga selula ng lens epithelial na isang magarbong paraan ng pagsasabing nakakatulong itong pigilan ang proseso ng panlalabo bago pa ito maging permanente. Ngayon, isipin ninyo kung ano ang mangyayari kapag pinagsama ninyo ang beta-carotene mula sa karot at ang curcumin mula sa luyang dilaw sa isang baso. Hindi ninyo lang pinapakain ang inyong mga mata, dinepensahan ninyo ito sa bawat layer mula sa dalawang pinakamalaking salarin sa likod ng pagkawala ng paningin, oxidative stress at talamak na pamamaga. Isang bagay na palagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente ay ito: ang lente ng inyong mata ay walang daluyan ng dugo. Umasa ito ng buo sa mga likido sa paligid nito upang makakuha ng sustansya. Nangangahulugan iyan na mas mahalaga pa ang iniinom ninyo kaysa sa inyong kinakain. At napakadali lang gawin ng inuming ito. Kumuha lamang ng isang katamtamang laking karot, kalahating kutsarita ng dinurog na luyang dilaw, isang piga ng katas ng lemon, at isang tasa ng tubig. I-blend ito hanggang maging isang makinis na juice at inumin sa umaga o kasabay ng magaan na almusal. Gusto ninyong mas maging mabisa, magdagdag ng isang kurot ng itim na paminta. Pinapataas nito ang pagsipsip ng curcumin ng higit sa 1,000. Para sa ilan, maaaring lasang lupa ito. Ayos lang iyon. Maaari kayong magdagdag ng maliit na hiwa ng mansanas o ilang patak ng pulot pukyutan para mabalanse ito nang hindi nawawala ang mga benepisyo. Mayroon akong isang pasyente, si Mang Nestor, 74, na nagsimulang uminom ng timplang ito tuwing ikalawang araw sa umaga. Pagkatapos ng 4 na buwan, ipinakita sa kanyang eye exam na huminto na sa paglala ang kanyang katarata. Sabi niya, "Doc, hindi ko naman hangad na maging perpekto. Gusto ko lang na patuloy na makita ng malinaw ang mukha ng asawa ko." At tumatak iyon sa akin dahil hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-unlad. At ang mga natural na inuming ito, green tea, blueberry juice, carrot, at turmeric juice, ay hindi nangangako ng mga himala, ngunit pinapalusog nila ang inyong mga mata araw-araw sa mga paraang tunay na mahalaga. Pero huwag lang maniwala sa aking salita. Susunod, ibabahagi ko ang isang kwento tungkol sa isa sa aking mga pasyente na nagsimula sa isa lang sa mga inuming ito at kung paano ito humantong sa isang nakakagulat na pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang kanyang kwento ay maaaring katulad din ng sa inyo. Katibayan na ito'y epektibo. Isang kwento ng pagbabalik linaw ng paningin. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa isang tao na nagpapaalala sa akin
sa marami sa aking mga pasyente at marahil pati na rin sa inyo. Ang pangalan niya ay Elena. Siya ay 71, isang retiradong guro. Isang babaeng matatag, mahilig magbasa ng mga misteryong nobela at hindi lumiliban sa kanyang paglalakad tuwing umaga. Ngunit noong nakaraang taon, pumasok siya sa aking opisina na may ekspresyon na masyado ko nang madalas makita. Sabi niya, "Doc Miguel, sa tingin ko'y nawawalan na ako ng paningin." Nagsisimula nang lumabo ang mga salita sa pahina. Dati nakakapagbasa ako ng ilang oras. Ngayon, naiinis na ako pagkatapos ng 5 minuto. At ang pinakamasama, nagsisimula na akong matakot magmaneho. Ayaw ni Elena ng operasyon. Ayaw niya ng dagdag na gamot. Gusto niya lang malaman kung mayroon siyang magagawa na natural, isang gawi, isang routine para tulungan ang kanyang mga mata na manatiling malakas. Kaya nag-usap kami. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga tinalakay natin dito. Green tea para sa pagpapababa ng presyon, blueberry juice para sa daloy ng dugo sa retina, at carrot turmeric juice para protektahan ang lente. Sinabi ko sa kanya, hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka lang sa isa. Panindigan mo. Hayaan mong sabihin sa iyo ng katawan mo ang susunod. Pinili niya ang blueberry juice. Parang iyon ang pinakamasarap na pagpipilian, natatawa niyang sabi. At paborito na rin ng apo ko ang blueberry, kaya maghahati kami. Nagsimula siya sa kalahating baso tuwing umaga, walang asukal, purong blueberry juice. Walang ibang binago sa kanyang routine, iyon lang ang isang pagbabago. Sa unang 2 linggo, walang gaanong kapansin-pansin. Ngunit isang umaga, may napansin siyang maliit na bagay. Nakabasa siya ng isang buong kabanata ng kanyang libro nang hindi kinukusot ang kanyang mga mata. Tapos isang araw, sabi niya, parang mas matalas ang mga street sign sa kanyang paglalakad. At pagkatapos ng 3 buwan, ipinakita sa kanyang follow-up exam na bumuti ang kanyang contrast sensitivity. Ibig sabihin, mas malinaw na niyang nakikilala ang mga hugis at kulay kaysa dati. Higit sa lahat, naramdaman niya ito. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Nagmamaneho na siya ulit, nagbabasa, at mas madalas nang ngumingiti. Sinabi niya sa akin, hindi ko na nararamdaman na parang naglalaho ako. Pakiramdam ko, ibinabalik ko ang mga bahagi ng aking sarili. Ibinabahagi ko ito hindi para sabihing magic ang blueberry juice. Hindi po. Walang magic sa mga inuming ito. Ngunit ang ipinapakita ng kwento ni Elena ay mahalaga ang maliliit na pang-araw-araw na desisyon. Kapag ibinigay ninyo sa inyong mga mata ang mga sustansyang matagal na nitong hinahanap, ng tuloy-tuloy ng may pag-iingat, tumutugon sila. Hindi sa isang gabi, kundi unti-unti, tahimik tulad ng kung paano pumasok ang pinsala noon. Ngayon nga lang binabaligtad ninyo ang agos. At marahil nagtatanong kayo, ano ang susunod kong dapat gawin? Iyan mismo ang tatalakayin natin sa susunod na bahagi. Isang simpleng 3 hakbang na plano para matulungan kayong magsimula kaagad kahit na hindi pa kayo nakagawa ng green smoothie sa buong buhay ninyo. Hindi ninyo kakailanganin ang mga magagarbong sangkap, kundi ang inyong kusina, isang baso, at kaunting pagiging pare-pareho. Simpleng pang-araw-araw na routine at huling payo. Kung nanatili kayo sa akin hanggang dito, una sa lahat, maraming salamat. Alam kong mahalaga ang inyong oras at lubos kong pinapahalagahan
na pinili ninyong gugulin ito kasama ko upang matutunang protektahan ang isa sa inyong pinakamahalagang regalo, ang inyong paningin. Kaya tatapusin ko ito sa isang bagay na praktikal. Heto ang tinatawag kong Morning Eye Rescue Plan. Isang simpleng 3 hakbang na routine na maaari ninyong simulan bukas ng umaga kahit na hindi pa kayo nakagawa ng ganito dati. Unang hakbang, gumising na may green tea. Simulan ang inyong umaga sa isang mainit na tasa ng sariwang timplang green tea. 1 tasa lang ay sapat na. Nakakatulong itong pakalmahin ang pamamaga, dahan-dahang pababain ang presyo ng mata at bigyan ang inyong optic nerve ng mga antioxidant na kailangan nito para simulan ang araw ng malakas. Pangalawang hakbang, punuin ng sustansya ang paningin gamit ang blueberry juice. Sa kalagitnaan ng umaga o kasabay ng almusal, uminom ng kalahating baso ng purong blueberry juice na walang asukal. Pinapakain nito ang inyong retina, sinusuportahan ang mas mahusay na daloy ng dugo at pinapatalas ang kontrast para makabasa, makapagmaneho at makakita ng detalye ng mas malinaw. Pangatlong hakbang, isalit ang carrot turmeric juice 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Tuwing ilang araw, i-blend ang isang katamtamang laking karot na may kurot ng luyang dilaw at itim na paminta. Ang kombinasyong ito ay sumusuporta sa inyong lente, nagtatanggol laban sa katarata at nagbibigay sa inyong mga mata ng mga sustansyang hindi nila nakukuha sa karaniwang pagkain. Iyon lang, walang tableta, walang reseta, kundi mga totoong sangkap sa totoong baso na may totoong epekto. At heto ang pinakamahalagang bahagi, hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan ninyo lang maging pare-pareho. Nakita ko na ang mga pasyente na mula sa pagiging bigo at malabo ang paningin ay naging puno ng pag-asa at linaw. Hindi dahil sa mamahaling paggamot, kundi dahil gumawa sila ng maliliit na pagbabago at pinanindigan nila ito. Maaaring tumatanda na ang inyong paningin, ngunit hindi ibig sabihin na huli na ang lahat para protektahan ang kung anong mayroon kayo o kahit na maibalik ang ilan sa mga nawala sa inyo. Hindi kayo nag-iisa rito at hindi kayo walang kapangyarihan. Isang mahalagang aral, ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito: nasa ating mga kamay ang kapangyarihang pangalagaan ang ating kalusugan. Hindi ito tungkol sa mga malalaki at biglaang hakbang, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na gawi ng pag-aalaga sa ating sarili. Ang pag-inom ng 1 basong juice o 1 tasa ng te sa araw-araw ay hindi lang para sa ating mga mata. Ito ay isang paalala na bawat araw may magagawa tayo para sa ating kapakanan. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, kung nagbigay ito sa inyo ng kaunting linaw o marahil ay kaunting pag-asa, lubos kong ikagagalak kung pipindutin ninyo ang like button, ibahagi ito sa isang kaibigan o mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At kung ito ang unang beses ninyo rito o kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng ating lumalaking komunidad. I-click ang subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang susunod nating pag-uusap. Marami pa tayong tuklasin ng magkasama. Hanggang sa muli, alagaan ninyo ang inyong mga mata
at aalagaan din nila kayo. Ito po si Dr. Miguel Santos, nagpapaalam.